Panginoon Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Ngayong hapon pong ito ay muli kaming lumalapit sa iyo. Humihingi po kami ng mga pagpapala. Humihingi po kami ng pangunawa. Humihingi po kami ng pagkilos ng banal na Espiritu upang makatawid po kami hanggang sa matapos ang pananambahang ito. Marami po kaming mga napag-usapan sa maghapong ito. At marami din kaming napakinggan sa araw na ito na sa dami ng aming napakinggan ay hindi na namin nabigyan ng pansin. But we pray at this evening, sa pakikinig namin ng salita mo, ay makita namin ang kahigitan ng bagong tipan na dala-dala ng Panginoong Hesukristo dahil sa katiyakan ng pananampalataya. Gawin mo kaming panatag sa iyong mga salita. Gawin mo kaming masugid na tagasunod ni Kristo. Subalit may hinahon, may pagpapakumbaba, may pag-ibig, may pagtitiwala na hindi sa sarili kundi sa iyong pagkilos sa aming buhay. Minamahal ka namin. Tulungan mo kami na lalong magmahal sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto sa hapong ito ay nasa Hebrews chapter 11. Mag-uumpisa tayo sa naiwan natin kaninang umaga. Sa chapter 10 verse 32 hanggang verse 39. At pagkatapos pupunta tayo sa buong chapter 11 which is 40 verses. And then we will go sa chapter 12 verse 1 and 2. O chapter 12 verse 1 hanggang 3. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nangagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Sapagkat kayo'y nangahabag sa may mga tanikala. At tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matatanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya ay matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito'y patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan
At hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sa pananampalataya si Noe, ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya ay naging manlalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibhas ay inari niyang tapat ang nangako. Kaya naman sumibol sa isa, sa kanya na tila patay na ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan at di mabibilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakita at natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan, kung kanilang naalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit, kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Sa pananampalataya nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak. Ng mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatuwid bagay yung pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Na iniisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Diyos. Mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap din sa isang halimbawa. Sa pananampalataya ay binasbasa ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya si Jacob nang mamatay na ay binasbasa niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Sa pananampalataya, nang ipinanganak si Moises, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang, sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya ay tawaging anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya ay tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto, na hindi natatakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita.
Sa pananampalataya ay itinatag niya ang Pasko at ang pagwiwisik ng dugo upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya ay nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula na gaya ng salupang tuyo, na nang subuking gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalunod. Sa pananampalataya ay nangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob na 7 araw. Sa pananampalataya ay hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap ng napayapa sa mga tiktik. Ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Hepte, tungkol kay David at kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsipaglupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaulong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, at ang iba'y namatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, o bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman, sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing na mga salat na nagpipighati, tinatampalasan. Nasa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. Ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghanda ng Diyos na lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Kaya yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manlulupaypay sa inyong mga kaluluwa. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. Andoon pa rin tayo sa bahagi na tinatalakay natin ang kahigitan ng bagong tipan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa gabing ito, ang kahigitan ng bagong tipan ng Panginoong Hesukristo sa katiyakan ng pananampalataya. Sa bawat bansa ay may kinikilalang pambansang bayani. Mga taong iginagalang at itinitingala dahil sa kanilang naging ambag at sakripisyo para sa bayan. Ang ilan ay itinuturing na bayani dahil sa kanilang pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang iba naman ay dahil sa kanilang katalinuhan at ideolohiya na nagbigay ng bagong direksyon. At mayroong ding dahil sa kanilang paglilingkod at sakripisyong buhay. Subalit sa Biblia, lalo na sa aklat ng Hebreo, ipinakilala sa atin ang isang kakaibang listahan ng mga bayani. Hindi sila kinilala dahil sa kapangyarihan, talino o tagumpay sa lipunan, kundi dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos.
Ito ang tinatawag na Hall of Faith sa Hebrews chapter 11. Higit pa sa mga pambansang bayani ng sanlibutan, ang bayani ng pananampalataya ay nagsilbing huwaran hindi lamang sa kanilang henerasyon, kundi sa lahat ng mananampalataya hanggang sa ating panahon. Ang kanilang buhay ay nagpapatunay sa dakilang katotohanan na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Nagsimula tayo sa pagbasa kanina sa chapter 10 verse 32 hanggang 34. At ito ay karugtong ng exposition at exhortation kaninang umaga. Dito ay hinihikayat ang mga Kristiyanong Hebreo na alalahanin ang mga bagay na kanilang tiniis na para sa Panginoong Hesukristo. Binasa natin, alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nangagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng pagbabata. Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Nakita natin na sinasabi ng sumulat ng Hebreo, alalahanin nyo nang simula na sumunod kayo kay Kristo, inusig na kayo. At nakipaglaban kayo sa mga pag-uusig. At hindi lang kayo inusig, kung hindi dumamay kayo sa mga inusig. Idinagdag pa nga nito, sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyong buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa ay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Alalahanin natin na ang mga Kristiyanong sinulatan sa Hebreo ay matatagal na Kristiyano at sila ay ilang beses nang inusig dahil kay Kristo. At habang tumatagal ang panahon ay mukhang hindi matatapos ang pag-uusig. Sinabi nga sa chapter 12 verse 4 ng Hebrews, hindi pa kayo dumarating sa pakikipaglaban hanggang sa pagbububo ng dugo. Malaki na ang kanilang sinakripisyo alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Malaking parte ng kanilang buhay ay kanila nang ginugol sa pagtitiis alang-alang kay Kristo. Kaya't isang malaking kahangalan para sa kanila ang tumalikod pa. Sila ay hinihikayat na huwag itakwil ang kanilang pagtitiwala at magpatuloy hanggang wakas. At yan ang magiging exhortation natin mamaya, yung chapter 10 verse 35 hanggang 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Ngayon, ang panawagang ito ay maikukumpara natin sa chapter 6 verse 9 hanggang 12. Babasahin ko para maalala nating lahat. Yung minsang binasa na sa atin sa chapter 6 verse 9 hanggang 12, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas. Bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng pangako. Kaya, maitutulad natin ito sa exhortation sa chapter 10 verse 35 hanggang 39. In fact, binanggit ng sumulat na sa madaling panahon ang Panginoong Hesukristo ay babalik na at hindi magtatagal. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung ang sino man ay tatalikod sa Panginoon, hindi malulugod ang Diyos. Hindi tayo doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi tayo'y kabilang sa mga nananatili sa pananampalataya tungo sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. At pagkatapos, pumasok tayo sa chapter 11, verse 1 hanggang 3. Ano ang pananampalataya? Binanggit sa atin na dapat tayong tumulad sa pananampalataya.
ng mga halimbawa sa pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Babasahin natin sa chapter 11 verse 1 to 3. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matatanda ay sinaksihan. Diyan natin nakita ang patotoo ng mga matatanda. Kung kaya't makikita mo sa King James Version, for by it the elders obtain good report. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Tignan natin yung salitang katiyakan, kapanatagan. Ang pananampalataya ay pagkaalam, pagkatiyak, at pagkapanatag sa mga bagay na ipinahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sariling layunin, sa kanyang sariling pagkadiyos, na nagre-resulta sa isang buhay na nakaayon sa kanyang kalooban. Ang pananampalataya ay pagkaalam at pagkatiyak at pagkapanatag sa mga bagay na ipinahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang layunin, na nagre-resulta sa isang buhay na nakaayon sa kanyang kalooban. Sa madaling salita, ang taong may pananampalataya ay tumitingin sa sanlibutan mula sa perspektibo ng kapahayagan at kalooban ng Diyos. At pwede nating sabihin na ito ay God-centered worldview. Ang mga tao sa sanlibutan ay tumitingin sa sanlibutan at nakikita nila ang perspektibo ng sanlibutan mula sa perspektibo ng tao, mula sa perspektibo ng filosofiya, mula sa perspektibo ng sanlibutan. Subalit ang taong may pananampalataya ay tumitingin sa sanlibutan at tinitignan niya na walang bagay na nangyayari sa sanlibutan na hindi naaayon sa pagtupad ng Diyos ng kanyang orihinal na layunin ayon sa pahayag ng kanyang salita. Tinitignan ng taong may pananampalataya kung paano binalangkas ang daigdig na ito ayon sa salita ng Diyos. Kung paano ito nagsimula dahil sa salita ng Diyos, ay magtatapos din ito ayon sa salita ng Diyos. Dahil dito mga kapatid, kung ang sanlibutan ito ay nagsimula sa salita ng Diyos at magtatapos din sa salita ng Diyos, ang taong may pananampalataya ay nagtitiwala na ang bawat salita ng Diyos ay ating mapagtitiwalaan hanggang sa wakas. Sa ganitong perspektibo, ang mga banal na tao sa lumang tipan ay nagkaroon ng mabuting patotoo. Binigyan tayo ng 10 halimbawa sa lumang tipan patungkol sa mga lumang tao, ang mga banal na tao sa lumang tipan na nagkaroon ng mabuting patotoo dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Una, si Abel. Chapter 11 verse 4, sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa sa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. Dahil nananampalataya si Abel sa Diyos, namuhay siya ng matuwid na pamumuhay. At naghandog siya ng lalong mabuting hain. Maaaring sasabihin ni Cain na siya'y naniniwala rin sa Diyos. Subalit kaibahan nito si Abel ay nagpakita ng respeto sa Diyos, sa kanyang pamumuhay at sa kanyang paghahandog. At kinilala ng Diyos ang pananampalataya ni Abel at sinabi ng Diyos na si Abel ay matuwid, kung kaya't kahit patay na siya ay nagsasalita pa siya. Pangalawa, si Enoch. Verse 5 and verse 6, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanya, siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap.
Nakita natin na dahil naniniwala at naghahanap si Enoch sa Diyos, ay namuhay siya nakalugod-lugod sa Diyos. At dahil dito, kinuha siya ng Diyos. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Pangatlong halimbawa sa pamumuhay sa pananampalataya, si Noah. Chapter 11 verse 7, sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Isipin mo kung halimbawa hindi ka pa nakakita ng ulan sa buong buhay mo, at pagkatapos sinabi sa iyo ng Diyos sa panaginip, sa pangitain, magkakaroon ng ulan at babahain, malulunod ang lahat ng tao. Hindi ka pa nakakita ng ulan. Di ba hindi ka pa nakakita ng baha? Subalit dahil si Noe ay may pananampalataya, o dapat nating sabihin na yung pananampalataya ni Noe sa Diyos ay nasa anyo ng pagkatakot sa Diyos. Dahil natatakot si Noe sa Diyos, may respeto si Noe sa Diyos, sumunod siya sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. At nangaral siya patungkol sa matuwid na paghuhukom ng Diyos. Nakakita natin ang apat na halimbawa, si Abraham. Verse 8 hanggang verse 19. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya ay yumao na di nalalaman kung saan siya paroon. Sa pananampalataya, siya ay naging manlalakbay sa lupang pangako na hindi gaya sa hindi niya sariling lupa. Nagaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya, sapagkat inaasahan niyang ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako. Kaya naman sumibol sa isa, sa kanya na tila patay na ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang pangako, ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan, kung kanilang naalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya't hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Sa pananampalataya ng subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak na mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatuwid bagay, yaong pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi, na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Diyos. Mula dyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Sapagkat naniniwala si Abraham sa mga pangako ng Diyos, sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Nagsinabi ng Panginoon, iwan mo yang iyong lugar, sumunod siya. Ni sinabi dun sa binasa natin, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Subalit sumunod siya sa Diyos. Kahit sila ni Sarah ay matanda na, ay hindi sila nang hina sa kawalan ng pananampalataya. Hindi nila pinagdudahan ang mga pangako ng Diyos. Ni hindi na nila inalala ang dati nilang lugar.
Ang pananampalataya sa Diyos ay paglimot sa dati mong pinanggalingan. Kaya nga hindi na sila nagnasa na bumalik sa dati nilang buhay. Sapagkat sila'y nananampalataya. Kundi ang kanilang pananaw ay sa kanilang harapan, umaasa sila sa isang bayan na Diyos mismo ang gagawa. Kahit sa panahon ng pagsubok na hinihingi ng Panginoong Diyos sa kanya yung katuparan mismo ng pangako sa kanya, ay nagtiwala pa rin siya sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Isipin mo, hiningi ng Diyos sa Isaac. Di niya pwede niya sabihin, Panginoon, di ba ito yung pangako mo sa akin? Ba't kinukuha mo? Ito nga yung pangako mo sa akin. Gayon pa man, kung gaano katagal niyang hinintay si Isaac na mapa sa kanila ni Sarah, buong loob niyang ibinigay sa Panginoon sapagkat alam niya kung papatayin niya ng Diyos, kaya niyang buhayin ng Diyos. Sa Diyos siya nang galing at kayang tumupad ng Diyos sa kanyang pangako. Ang pananampalataya nila sa Diyos ay ipinamana nila sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. Kaya yung karugtong, si Isaac at si Jacob, pinag-isa ko na lang. Verse 20 and verse 21. Sa pananampalataya ay binasbasan ni Isaac, si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya, si Jacob nang namatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Dahil tinanggap din ni Isaac ang pananampalataya ni Abraham, binasbasan niya ang kanyang mga anak ayon sa pangakong sinabi na ng Diyos nung una pa tungkol sa mga bagay na darating. Ganon din ang ginawa ni Jacob sa kanyang naging mga anak sa 12 tribo ni Israel, na sa kabila ng kanilang katandaan hanggang sa kanilang huling hininga ay sumasamba pa rin sila sa Diyos. Ika-6 si Jose, verse 22. At ito ay apo ni Abraham. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Naalala natin sa mga nakaraang pangangaral nang sinabi ng Diyos kay Abraham na sila'y magmamana ng isang malaking bayan, ipinakita niya rin sa kanila na ang kanyang mga anak ay maaalipin muna ng 400 years. Subalit sa dulo, ipinakita na rin ng Diyos kay Abraham na sa kabila na maaalipin ang kanyang bayan sa ibang lupain, ay ililigtas naman sila ng Panginoon at dadalhin pa rin sa lupang pangako. Naniniwala si Jose sa pangakong ito na ginawa ng Diyos sa tatay ng kanyang lolo na si Abraham, sa lolo niya sa tuhod. Isipin mo, ibinilin niya sa kanyang mga anak, bibisitahin kayo ng Diyos dito. Pag umalis kayo rito, dalhin niyo ang buto ko, dalhin niyo sa lupang pangako. Pananampalataya. Pang-7, si Moises. Verse 23 up to verse 29. Sa pananampalataya ng ipanganak si Moises ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Makita mo, dyan pa lang makikita mo na ang taong sumasampalataya sa Diyos ay hindi matatakot sa tao na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak na babae, anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa sa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niya di nakikita. Sa pananampalataya ay itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo upang malipol
upang ang manlilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya ay nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng sa lupang tuyo, na nang subuking gawin ito ng mga Ehipto ay pawang nangalunod. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay naipasa hanggang sa panahon ng Exodus. Dahil sa pag-asang ito, hindi natakot ang mga magulang ni Moises nang iutos ng Faraon na ipapatay lahat ng lalaki. Kundi binigyan sila ng paraan upang mailigtas nila ang kanilang anak. Bagamat si Moises ay lumaki bilang anak ng Faraon, anak na babae ni Faraon. Bagamat lumaki si Moises na anak na babae ni Faraon, lumalabas parang inampun si Moises na maging apo ng Faraon. Itinuro din sa kanya ang pag-asa ni Abraham. Sinabi ni Esteban sa chapter 7 ng Acts na itong si Moises ay natuto sa lahat ng katalinuhan ng mga ng mga Egyptians. Subalit lumaki din si Moises na may pananampalataya sa Diyos. Kaya nang lumaki na siya, mas pinili niya na makibahagi sa kahirapan ng kanyang bayan, sapagkat alam niya ililigtas sila ng Diyos. Iniwan niya ang Egypt sa kabila na nagagalit ang Faraon sa kanya. Hindi siya natakot sa hari, at dahil dito naging instrumento pa siya ng kaligtasan ng bayan ng Diyos. Iniwan ni Moises ang kanyang marangyang pamumuhay para makisama doon sa kanyang tunay na mga kababayan, upang siya'y makabahagi sa pangako na ipinamana sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang lolo na si Abraham. Si Josue, pangwalo, si Josue, sa verse 30, sa pananampalataya ay nangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob na 7 araw. Nang mamatay si Moises, si Josue ang pumalit sa kanya. Itong si Josue, kung maaalala ninyo mga kapatid, ay kasama ni Caleb na hindi napasama sa mga sinumpa ng Diyos, na hindi makakapasok sa lupang pangako. Alam natin na itong si Josue ay lalaking may pananampalataya, sapagkat hindi sila natakot sa mga higante sa lupang pangako. Samantalang ang mga Israel, hindi sila nagtiwala sa Panginoon, nag-iyakan sila ng buong gabi at kanilang sinumbatan ng Panginoon na hindi sila kayang buhayin sa ilang. Si Josue ay nagtiwala at sumunod sa instruction ng Diyos na nagpanalo sa kanila sa kanilang mga laban sa Kanaan. At sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa Diyos, sa kanilang pananampalataya sa Diyos, bumagsak ang Jericho. Si Rahab, pangsyam, sa verse 31, sa pananampalataya ay hindi napahamak na kasama ng manunuway ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. Ang ginawa ng Panginoong Diyos na pagliligtas sa Israel, lalo na nang tumawid sila sa dagat na mapula, ay nabalitaan ng mga kaharian sa Kanaan. Natakot sila na nakita nilang papalapit na ang Israel sa kanila. Lalo na nagpadala si Josue ng 2 tiktik. Nang pinatugis ng hari ng Jericho, may nakapasok sa atin dito na mga espiya. Hanapin ninyo. Nagtago ang mga espiya at itinago sila ni Rahab. At sinabi niya sa kanila, natatakot kami sa inyo sapagkat ang Diyos nyo ay buhay. Pinangakuan nila si Rahab na ang kanyang pamilya ay makakaligtas at hindi sila mamamatay kasama ng mga taga-Jericho. Ito ay dakilang bagay sa lumang tipan na kung paanong ang hintil, ang hindi kasama sa lahi ni Abraham, ay ibinilang ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hindi ito basta hintil. Ito ay makasalanan. Siya ay isang patutot. Siya ay isang prostitute. Subalit sa kanyang pananampalataya,
siya ay iniligtas ng Diyos at naibilang sa bayan ng Diyos. At kung mababasa po ninyo sa chapter 1 ng Matthew, si Rahab ay kasama sa linya ng mga ninuno ng Panginoong Hesukristo ayon sa laman. Ngayon, napansin niyo, hindi ko na ito pinaliwanag na masyadong detalyado. Sapagkat hindi naman yun ang intensyon ng sumulat ng Hebreo. Kung hindi upang makita natin na yung mga kabayanihan na nangyari nung una ay nag-uugat sa kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos. Ngayon, kung nais ninyong malaman yung patungkol sa mga taong ito, meron tayong pangangaral dyan sa YouTube. Kung maaalala ko, parang mga 2 years ago, ang exposition sa chapter 11 ng Hebrews. Doon, detalyado yun. Patungkol sa mga taong ito. At lahat ng mga tao sa lumang tipan, chapter 11, verse 32 hanggang 40, ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon. Kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jepte, at tungkol kay David, kay Samuel, at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Pero hindi lahat ng namuhay sa pananampalataya ay laging tagumpay ang kwento. Huwag tayong magkamali. Ang pinupuntasan ng pamumuhay sa pananampalataya rito, yung kanilang pagtitiis sa kabila ng oposisyon. Sinunod nila ang Diyos. Ito ang patunay, yung kasunod. Ang iba'y namatay sa hampas. O, teka. Kasali din ba yan? Oo. Na hindi tinanggap ang kanilang katubusan. Isipin mo. Upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito. Wala na silang damit, kaya ang suot nila balat ng mga tupat kambing. Mga salat, nangapipighati, tinatampalasan, na sa mga yaoy hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Nangaliligaw sa mga ilang, sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. Ang tinitignan dito, na ang kabayanihan sa pananampalataya, hindi dahil sa positibong nangyari sa kanila, kundi yung kanilang pagtitiis para sa kalooban ng Diyos. Ngayon, bakit higit ang bagong tipan sa lumang tipan? Dahil sa katiyakan ng pananampalataya. Bakit yun ang mensahe natin ngayong gabi? Bakit higit ang bagong tipan sa lumang tipan dahil sa katiyakan ng pananampalataya? Di ba sumampalataya rin sila sa lumang tipan? Pinaliwanag yan ng verse 39 hanggang 40. Ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, hindi nila kinamtan ng pangako. Totoo ba yung pananampalataya nila? Opo mga kapatid, totoo ang pananampalataya nila. Bakit hindi nila kinamtan ng pangako? Sapagkat kagaya ng pangangaral kaninang umaga, ang lumang tipan ay talinghaga ng mga katotohanan na ipinahahayag sa atin ngayon kay Kristo.
Gayunpaman, sa paghihintay nila, nagtiis sila. Hindi nila kinamtan ang pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabubuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Parehas yan doon na sinabi sa chapter 11 verse 13. Ayon sa pananampalataya ay namatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Nakita ba ni Abraham na yung kanyang lahi ay naging kasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat? Hindi. Gayunpaman, nakita niya yun sa malayo sapagkat naniniwala siyang ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At namatay sila sa paniniwalang yun. Simula sa unang tao, kay Adan, hanggang sa mga sumunod na henerasyon, naniniwala sila na isang araw may darating na tagapagligtas, ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas at magiging tagapagligtas. Si David, hindi niya nakita na ang kanyang anak ay nagtagumpay sa trono. Totoo niyan, isang henerasyon lang, kay Solomon pa lang na-divide kagad ang kaharian. Subalit, tumingin siya sa malayo. At kanyang sinabi, nakita ko ang Panginoon sa aking harap, at habang siya'y nasa aking kanan, ako'y hindi makikilos. At kanya pang sinabi sa isang bahagi ng kasulatan, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan at gagawin kong hanggang sa pasukuin ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Lahat sila tumingin sa malayo na isang araw ibabalik ng Diyos ang lahat sa dati. Na kung saan ang Diyos ay maghahari sa bayan na pinili ng Diyos, sa lupain na pamana ng Diyos sa kanila, na maaaring hindi nila naiintindihan kung paano mangyayari yun, subalit naniniwala silang gagawin ng Diyos yun. Namatay silang lahat na hindi tinanggap ang pangako. Na ngayon ay ipinahayag na sa atin sa pamamagitan ng ebanghelyo ng paghahari ng Diyos, na ang kanilang mga buhay ay patotoo. Na kahit mamatay tayo sa pananampalataya, ang Diyos hindi magsisinungaling. Chapter 12 verse 1 to 3, kaya't yamang nakukubkub tayo na makapal na bilang ng mga saksi. Sila yun. Wala tayong dahilan para umangal sa ating pagtitiis sapagkat lahat ng pinangakuan ng Diyos nagtiis. At tayo ay nakukubkob, napapalibutan ng makapal na bilang ng mga taong nagpapatotoo. Kaya mga kapatid, itabi namang walang liwag ang bawat pasan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin, sapagkat meron tayong higit na saksi, na halimbawa. Alam ko na si Abel ay hindi perpektong halimbawa, si Abraham ay hindi perpektong halimbawa, si David at ang mga tao sa lumang tipan ay lipos ng mga kapintasan. Ang pananampalataya lamang nila sa Diyos ang dahilan kung bakit nasama sila rito. Pero ibahin natin itong ang ating Panginoong Hesukristo. Masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus. Niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na si Jesucristo hindi niya tinanggap ang pangako ng Diyos. Tinanggap niya ang pangako ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ng kasulatan, sapagkat hindi mo iiwanan ang aking kaluluwa sa libingan, ni hindi mo pababayaan ang iyong banal
na makaranas ng kabulukan. Na ng ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, hindi siya kinalimutan ng Diyos. Bagkus ayon sa katuparan ng kanyang salita, binuhay niya si Kristo pagkatapos ng 3 araw. Ang kasiyahang ito na nasa kanyang harapan, sa kabila na nakikita niya ay pasakit at krus, siya ay nagtiis. Hindi niya pinansin ang mga umuusig sa kanya. Sapagkat ang lahat ng kahirapan na yun ay lilipas din. Subalit hindi siya pinabayaan ng Diyos. Iyan ang halimbawa natin sa pananampalataya. Maaaring namatay si Abraham na hindi niya nakita ang pangako ng Diyos. Pero si Jesucristo nung namatay, muli siyang nabuhay at sinasabi niya sa atin, eto ang pangako ng Diyos. Eto ang buhay na walang hanggan. Maging matapat kayo, aalis muna ako, babalik ako. At yan ang sabi ng ating Panginoon. Sapagkat dilidilihin nyo, pag-isipan ninyo, sabi ng sumulat, yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang huwag kayong magsihina at manlupaypay ang inyong mga kaluluwa. Ipinapakita nito, mga kapatid, na bagamat pananampalataya rin ang paraan ng paglapit sa Diyos sa lumang tipan. Ito ay sinaksihan ng mga banal na iniisa-isa natin ngayon, ay hindi pa isinakatuparang lubos ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanilang panahon. Hindi pa tapos yun sa panahon ng lumang tipan. Ngayon to tinutupad sa atin ng Diyos at patuloy niyang binubuo sa buhay ng iglesia hanggang sa katapusan. Ang mga inaasahan ng mga tao sa lumang tipan ay naisakatuparan lamang sa Panginoong Hesukristo na ngayon ay ipinangangaral sa atin. Pangatlo, meron tayong mas mabuting halimbawa sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat yung kanyang pagtitiis ay nauwi sa pagluwalhati sa kanya ng Diyos. Pang-apat, ang Panginoong Hesukristo bilang tagapamagitan ng isang bagong tipan ay siya ding gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Paano mo masisigurado na yung pananampalataya mo ay talagang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos? Simple lang. Di relihiyon ang saligan ng pananalig ko. Ang pananampalataya ko ay nakasalig lamang kay Kristo. Sapagkat siya ang gumawa, siya rin ang sumakdal ng ating pananampalataya. Kaya nga bumalik tayo sa chapter 10 verse 35 hanggang 37 para sa ating exhortation. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Pinagsabihan ng sumulat ang mga Hebreo, dati nagtitiis kayo. Marami na kayong pinagtiisan para kay Kristo. Ngayon pa ba kayo tatalikod? Yung pagtitiis nyo dati, huwag nyong itakwil, huwag nyong kalimutan, huwag nyong talikuran. Napakaraming pagkakataon na kung kailan patapos na tayo sa takbo natin, tsaka pa tayo tumalikod, mas malaki pa yung nilakad nating pauwi kaysa yung hinakbang natin na malapit na tayong matapos. Huwag itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Paano natin to gagawin? Una, magtiis sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Mahirap na salita yan. Pero talagang ang ating pagtitiwala kay Kristo ay sinusubok hindi sa madaling panahon kundi sa mahirap na panahon. Verse 36, bakit huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Pagtitiis lang ba? Hindi. Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Hindi tayo basta tinatawag ng Diyos na magtiis. Tinatawag niya tayo na gawin ang kalooban ng Diyos. Yan ang pagtitiisan natin. Bakit? Sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magtatagal. Ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos ay bahagi ng ating buhay sa Panginoon.
Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para manampalataya, tinawag din tayo upang makipasan sa krus ni Kristo. Hindi ito madali, kundi nangangailangan pa nga, mga kapatid, na armasan natin ang ating mga isip sa paghihirap ng Panginoong Hesukristo. 1 Peter chapter 4 verse 1 to 4. Kaya sinabi kanina sa chapter 12 ng Hebrews, di ba, na dilidilihin nyo siya upang huwag kayong manlupaypay. Bakit? Sinabi sa 1 Peter chapter 4 verse 1 to 4, kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Huwag na kayong mabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa mga masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa masasamang pita, sa mga paglalasing at sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, katakawan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tapos na yung mga panahon na yun, mga kapatid. Totoo na kapag lumalakad na tayo sa bagong buhay kay Kristo, napakalakas ng tukso. Subalit, paano tayo mananalo? Sandatahan natin ang ating isip, na isip-isipin natin sa Hesukristo na namatay para sa kasalanan. Hindi pa doon nagtatapos. Ikinahahangan nila ang mga bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis na kaguluhan kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Sasabihin sa'yo, wala ka nang pakisama. Dati magkakaibigan tayo. Ngayon parang tablahan na. Sa totoo lang, hindi sila nagagalit. Na-i-insecure sila kasi bago na ang buhay mo. At dahil dyan, nagiging pagsubok, nagiging pag-uusig ang ating bagong buhay kay Kristo. May nagsabi pa noon na kung kailan ako naging Kristiyano, parang gumulo ang buhay ko. Magulo na ang buhay mo dati nung wala ka kay Kristo. Lumitaw lang ngayon sapagkat lumakad ka kay Kristo na insecure ang mga taong walang Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa pagtitiis na ito, nagsisimula sa isip. Magkaroon tayo ng isip na kagaya ng isip ng Panginoong Hesukristo na magpakumbaba. Nahihirapan tayong magtiis pag hindi tayo marunong magpakumbaba. Iniisip natin na masyado tayong deserving sa maraming bagay sa daigdig na to. No, mga kapatid, hindi tayo deserving. Lahat ng meron tayo, biyaya lang ng Diyos. Kung si Hesukristo nagtiis, bakit hindi tayo? Kung siya na anak ng Diyos, may kapangyarihan na kahit ang bato gawin niyang tinapay, pinigilan niya yung sarili niya para lang masunod ang kalooban ng Diyos. Bakit hindi tayo? Kaya nga't magkaroon tayo ng isip na kagaya ng isip ng ating Panginoong Hesukristo. Ituloy natin sa verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawari ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, mapapalad kayo. Sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit, huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao, magnanakaw, manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Mabuti nang magalit ang mga tao sapagkat nagsasabi tayo ng totoo, kaysa magalit ang mga tao dahil mga chismoso tayo. Ngunit, kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, isipin mo, may sariling brand ng kahirapan ng Kristiyano. Kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Purihin ng Diyos.
Mga kapatid, ang pagtitiis ay hindi passive na paghihintay. Mahirap magtiis habang nakatunganga. Ang pagtitiis ay aktibong pamumuhay at paggawa ng kalooban ng Diyos sa katiyakan ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin ito sa Luke chapter 12 verse 42 hanggang 48. Luke chapter 12 verse 42 hanggang 48. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan? Mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnang gayon ang ginagawa niya. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung sabihin ng aliping yaon sa kanyang puso, matatagalan ang pagdating ng aking Panginoon. At magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae at kumain at uminom at maglasing. At ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga di tapat. Ang yaong alipin na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumagawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Datapwat ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Ang sino mang binibigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At ang sino mang pinagkakatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Mga kapatid, lalo na kung alam natin ang kalooban ng Diyos, naiintindihan natin ang kalooban ng Diyos, ay huwag tayong maging mga mangmang. Huwag tayong magsayang ng panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kung maraming pagpapala ang Diyos sa atin, maraming sisingilin ng Diyos sa atin. Marami kang naintindihan sa kanyang doktrina, maraming sisingilin sa iyo ang Diyos. Marami kang natutunan tungkol kay Kristo, siguraduhin mo na yung pananampalatayang yan ay matagpuan sa iyo ni Kristo sa kanyang pagbabalik na ginagawa mo ang kanyang kalooban. Kaya nga sinasabi, magtiis sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Pangalawa, magpatuloy na mamuhay sa pananampalataya. Verse 38 hanggang verse 39 ng Hebrews. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo ay hindi doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Yung praise na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, ito ay direct quotation ng Habakuk 2:4. Anong sinabi doon? Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Nabuhay si Propeta Habakuk sa panahon na laganap ang kasamaan, katiwalian, at kawalang katarungan. Kung nanonood ka ng news, parang ganyan yun. Puro katiwalian na lang. Puro patayan na lang. Puro sama ng loob na lang ang makikita mo sa balita. Ganun ang panahon ni Propeta Habakuk. Tapos nabagabag siya at ang ginawa niya dahil siya ay propeta, dumulog siya sa Diyos. At nagtanong siya kung bakit parang kung sino pa yung masama yun ang nagtatagumpay. Bakit kung sino yung dami-daming kasalanan, natitibi pa, hindi nahuhuli. At kung sino pa yung matuwid, yun ang nagdurusa, yun ang nahihirapan. Tumugon ng Diyos. At sinabi niya na ang Israel na gumagawa ng masama sa harapan ng Diyos ay parurusahan ng Diyos. Sapagkat ang mga taga-Babilonya, ang mga Kaldeo,
ay darating at pagkatapos gagamitin ng Diyos ang mga Kaldeo para parusahan ng mga Israelita. Kaya lang may problema, ang mga Kaldeo ay mas masama pa kaysa sa mga Israelita. Lalong naguluhan si Habakuk. Kasamaan na yung nangyayari dito. Kukuha ka ng masamang bansa, parurusahan mo to. Paano mo gagamitin ang mga masasamang tao na parusahan ang bayan mo samantalang hindi ba banal kang Diyos? Di ba makatarungan kang Diyos? Paano mo gagamitin yung masamang bansa para hatulan ang bayan mong nagkakasala sa iyo? Sa chapter 2, ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano. Gagamitin niya ang mga taga-Babylonia para parusahan ng Israel, subalit sa takdang panahon, sila man ay huhusgahan dahil sa kanilang kayabangan at kanilang kalupitan. Dito sinabi ng Diyos ang napakahalagang katotohanan na ito na ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, itinuro sa atin ang talatang ito na ang mga matutuwid ay tinatawag na magtiwala sa Diyos kahit tila hindi natin naiintindihan ang mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos. Kung sino pa ang sumusunod kay Kristo, yun ang nahihirapan. At kung sino pa ang wala sa Diyos, yun pa ang pinayayabong at pinagyayaman. Mga kapatid, ito ay tawag sa atin sa pananampalataya. Natapos ang aklat sa ikatlong kabanata ng Habakuk sa isang panalangin at pagpupuri ni Habakuk. Bagamat nananatiling madilim at hindi tiyak ang kalagayan, pinili niyang magalak sa Panginoon at kunin ang kanyang lakas sa Kanya. Ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya sa chapter 3 verse 17 hanggang 19. At nawa ganito ang maging ekspresyon natin ng pananampalataya. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Yan ang pananampalataya. Kaya't ang pananampalataya, sinusubok yan sa panahon ng pagtitiis at sa kawalan. Sapagkat ang pananampalataya ay magagalak sa Diyos sa kahit anong panahon. Bakit? Si Jehovah na Panginoon, siya ang aking lakas. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Si Jehovah na Panginoon, siya ang aking lakas. At ginagawan niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mga matataas na dako. At yan ang dahilan kung bakit tinuruan ng Panginoong Hesukristo ang mga alagad niya ng pananampalataya habang sila ay nandoon sa gitna ng dagat na binabagyo. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi itinuturo ng Diyos sa lugar ng komportable ka. Tinuturo ng Diyos ang pananampalataya sa panahon na mahirap. At doon natin nakikilala ang Panginoon. Kung sino siya sa atin. Kung saan ang gagaling ang ating kasiyahan na hindi nagbabago. Kahit nagbabago ang mga tao at iniiwanan tayo ng mga tao sa paglilingkod sa Diyos. Subalit nananatili tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Bakit? Masasabi ko, si Jehovah ang aking lakas. Ang Panginoon ang aking tagapagligtas. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi dapat nagbabago-bago sa pabago-bagong klima ng kultura, politika, ekonomiya at lahat ng mga pang-araw-araw na issue na kinakaharap natin. Bagkus sinasabihan tayong mga Kristiyano na gawin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo.
Kagaya ng sinasabi sa Colossians 3:17, at anuman ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Hindi natutuwa ang Panginoong Diyos sa mga tumatalikod sa pananampalataya, sapagkat hindi siya nagbabago sa atin. Si Hesukristo namatay na minsan, hindi na siya pwedeng mamatay uli. Yung ibinigay niyang buhay sa atin, hindi niya babawiin yun. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi na pabalik yun sa lupa, kung hindi paakyat na yun sa langit. Isa na lang ang ating hinihintay at inaasam-asam, babalik si Kristo. At yan ang sinasabi sa atin, na mamuhay tayo sa pananampalataya, na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa na parang nasa langit din lagi. Na si Hesukristo ay nakatayo sa atin, sa harap natin, sa kanan ng Diyos. Kaya sinasabi natin, matupad ang iyong kalooban dito sa lupa na para ring sa langit. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay pagtakbo sa takbuhing inilagay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa kaligtasan. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin na masdan natin si Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Magsipasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Isa lang ang daan, si Kristo lang. Pero ang daan na dinadaanan natin na hindi Kristong nababalot sa ginto at karangyaan, ang dinadaanan natin patungo sa langit ay ang katawan ni Kristo na namatay at nabayubay para sa ating kaligtasan. Walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Kung ganoon ang kalagayan ni Kristo, bakit hindi tayo? Sa pangwakas na panawagan, mga kapatid, sa Pilipos 1:27 hanggang 29, inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap nyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At sa anumang ay huwag kayong matakot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkakaligtas. At ito'y mula sa Diyos, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Mga kapatid, ang lahat ng ating tinalakay ay nagtuturo sa isang dakilang katotohanan. Ang kahigitan ng bagong tipan ng Panginoong Hesukristo ay makikita sa katiyakan ng pananampalataya. Ang mga bayani ng lumang tipan ay naniwala, nagtiis, ngunit hindi nila nakita ang katuparan ng mga pangako. Ang bagong tipan ay higit, sapagkat ito'y nakabatay sa mas mabuting tipan, may mas mabuting handog, at nagdadala ng mas tiyak na kaligtasan. Ang kanilang pananampalataya noon ay nakatuon sa darating. Si Kristo tinatanaw nila sa malayo. Ang ating pananampalataya ngayon ay nakaugat sa tapos na, sa natupad na gawa ni Kristo sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Tayo ngayon ay pinagpala sapagkat ang katuparan ay dumating na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Natitikman na natin ngayon ang mga kapangyarihan ng langit kung kayo ay merong banal na espiritu sa inyong mga puso. Nakikita nyo na ngayon ang patnubay ng banal na espiritu na nagpapatotoo na kayo ay mga anak ng Diyos.
Sa Kanya ang ating pananampalataya ay hindi malabo, hindi alanganin, kung hindi tiyak at matatag. Kaya ang tanong sa atin sa gabing ito, kung sila sa lumang tipan na hindi pa nakakita ng katuparan ng pananampalataya hanggang kamatayan, tayo pa kaya na nakasaksi ng krus, ng muling pagkabuhay at ng kaligtasang natamo kay Kristo? Maaring mamatay tayo sa henerasyon natin ngayon na hindi pa babalik si Kristo. Maaring hindi sa panahon ko babalik si Kristo. Pero gusto kong ipasa to sa aking magiging mga anak at sa lahat ng tuturuan ko sa pananampalataya na maghihintay sila sa Panginoon. Kagaya na naghihintay ako sa Kanya ngayon. Manindigan tayo mga kapatid. Pagtiis tayo at magpatuloy tayo sa pananampalataya hanggang wakas. Sapagkat si Jesucristo ang ating kayamanan. Si Jesucristo ang ating gantimpala. Amen. Manalangin tayo. Amang Diyos, hindi ko kailangan ng papuri at yaman. Ikaw ang yaman ko ngayon at bukas. Dito sa aming puso, tangi ikaw lamang. Ikaw ang Panginoon sa buhay namin at tulungan mo kaming maging matapat sa iyo. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Buhay kami ngayon dahil sa iyo. At may direksyon ang aming buhay dahil sa iyo. Tinawag mo kami sa kabila ng aming mga kasalanan at sa kabila ng aming katandaan at sa kabila ng aming mga nasayang na panahon ay tinatawag mo pa rin ngayon sapagkat ikaw ay mahabaging Diyos at mabuting Diyos. Tulungan mo kaming maging matapat sa iyo. At nawa, Panginoon, sa pagtatapos namin na isang bahagi uli ng Hebreo ay tuluyan mong pinalambot ang aming puso upang mahalin ka namin ng buong puso at ng buong isip at buong lakas. At mahalin namin ang iglesia na gaya ng aming sarili. At ang pag-ibig na ito sa iyo at sa mga kapatid ay dumaloy hanggang sa mga taong nangangailangan sa iyo. Panginoon, pinabanal mo kami sa pamagitan ng iyong salita at ng iyong espiritu. Bigyan mo po kami ng lakas. Na yung aming mga inisip na gampanan ngayon ay aming pong matupad. Masunod ka nawa namin sa aming mga pamumuhay ay makita si Kristo. Salamat po sa lahat ng iyong kahirapan na pinararanas sa amin upang lalo kaming lumapit sa iyo. Pinapanday mo kami hindi sa panahong madali, kundi sa panahong mahirap. Minsan sa tubig, minsan sa baha, minsan sa apoy, subalit ang iyong dugo ang nagligtas sa amin. Sa kalungkutan ay meron kaming awit. Sa gabi, sa kadiliman ng sanlibutan ito, hanggang sa mag-umaga, pinaliwanag mo ang iyong ilaw sa aming mga puso at hayaan mo kaming lumakad sa iliwanag, kagaya ng ikaw ay nasa liwanag. Patawarin mo kami sa aming pagdududa sa iyo, sa aming pagdadalawang isip na sumunod sa iyo. Laging mas malakas ang iyong espiritu kaysa sa amin. Salamat sa iyong dakilang pagtatapat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming samot dalangin. Amen.